So hello at sa mga ka-J-Vlog, welcome ulit sa panibagong video. And for today's video, ayan, i-unbox natin itong na first impressions natin last few months, which is a Tecno Spark Go 1S. Maganda kaya to? Upgrade ba siya doon sa Tecno Spark Go 1? Tara mga ka-J-Vlog, check natin. So, shoutout sa mga nakanood ng first impressions natin dito sa Tecno Spark Go 1S. So, first impression ko siya noong January 2025 dahil yun nga, medyo naguluhan din ako sa specs na itong device na to. Yung iba kasi before hindi familiar dito sa Tecno Spark Go 1S, ang alam pa lang nila noon is Tecno Spark Go 1. So, akala nila in-order nila is Tecno Spark Go 1, pero ang na-order pala nila is Tecno Spark Go 1S. So, ngayon, nag-decide din ako bilhin to, i-review at i-game test itong device na to para makita nyo kung gaano siya, para makita nyo kung sulit nga ba itong device na to, mas mabilis ba siya sa Tecno Spark Go 1. Pero again nga, based sa kanyang chipset, medyo nalungkot ako sa chipset ng device na to dahil MediaTek Helio G50. For me, it's a downgrade compared doon sa chipset na meron sa Tecno Spark Go 1 na Unisoc chipset na merong Mali G57 GPU compare dito na merong Power VRG A320. Sa mga hindi nakakalam, ang Power VRG A320 ay super duper outdated na GPU yan. Napakatagal na po ng GPU yan. I think nung first time ko pa mag-vlog noong 2018, nakikita ko na ang Power VRG A320 sa mga smartphones na ganung edad. Biruin mo na-adapt pa rin sa mga bagong labas sa smartphone, which is nakakalungkot. I know mura to, pero syempre pero syempre kailangan din naman ng mga consumers ng isang snappy smartphone para magamit nila in day to day, di ba? So ano nga ba ang presyo nitong Tecno Spark Go 1? Ang SRP niya, isa lang nilabas nila 3GB 64. Wala na rin ako nakitang 128GB na variant neto. Pero meron siyang 4699. Yung SRP niya, kunyari, bibili nyo to sa mall. Pero pag bibili nyo to online, mas mura siya. Meron siyang presyo na 3899 or almost 39. Pero nakuha ko tong Tecno Spark Go 1S sa halagang 3.5 ko to nakuha. So, kasi meron tayong in-apply na voucher, kaya nakuha natin to na mas mura. So, meron nga siyang 3GB of RAM and 64GB of internal storage. So, huwag kayo malilin lang dito sa 6GB ha. 3GB lang po talaga ang totoong RAM niyan. Ang titignan nyo pa rin when buying a smartphone is a physical RAM. Huwag nyo po isama ang extended RAM. At ito yung specs sa likod. Yung color na napili natin is yung bago nilang color sa Tecno Spark Go 1S, which is a titanium gold. So kung interested kayo sa Tecno Spark Go 1S, huwag kayo mag-alala. Ilalagay ko po yung link nito sa description box. I-check nyo na. So tara mga J-Vlog, samahan nyo ko unbox ang Tecno Spark Go 1S. So ito yung box ng Tecno Spark Go 1S. So same lang sila ng box naman ng Tecno Spark Go 1. So ito nga yung medyo nakaka-disappoint dito, the chipset, MediaTek Helio G50 instead sa Unisoc T-Series. Although dual stereo speakers pa rin naman itong Tecno Spark Go 1S and IP54 splash resistant. So it's not water resistant, splash resistant lang to. Meron siyang 3GB RAM and 64GB of internal storage. Kung makikita nyo dito nakalagay dyan 6GB of RAM, so wag kayong malinlang dyan. 3+3 kasi yan plus extended RAM. Again, yung extended RAM is hindi yan importante when it comes sa gaming. Ang titignan nyo pa rin dito while buying your smartphone is yung physical RAM. Wag itong total na to. Okay? Ito lang, 3GB of RAM, physical RAM po. Ang color na unbox natin is yung titanium gold. Ayan yung specs niya sa likod. 90Hz screen refresh rate with 5,000 mAh battery and a 15W fast charging rate. So, open na natin to. Tecno Spark Go 1S. Ayan, 90Hz, 6.67 inches, 5K battery. And again, mga ka-J-Vlog, na-open ko na rin to dahil, chinek ko to dahil binili ko to sa online. So, kung bibili kayo sa online, pag i-unbox nyo, i-video nyo para meron kayong proof kung sakaling walang laman yung smartphone, yung parcel nyo. Okay? Meron tayong 12 plus 1 month warranty. Meron tayo dito ang warranty card. Okay? Siyempre, present na present si Maring Jelly Case. Ayan. Hello, Maring Jelly Case. So, absent si Paring Earphone. Wala na. Hindi na natin nakikita talaga si Paring Earphone sa ating mga unboxing video since 2023. Mga ganyan. So, nandito si Baby Simi Jack Tool. So, sad to say, yung power brick niya is 10 watts lang po yung included. Ayan o, 5 volt
tapos 2 amperes. So, 5 times 2, 10. 10 watts lang to, pero hanggang 15 watts naman yung kanyang charging rate. So, kung gagamit kayo ng fast charger, gagana naman dyan sa Tecnospark Go 1S. And meron tayong Type-C to Type-A USB cable. So, yan lang naman yung laman ng box. Very simple lang. Next, dito tayo sa main event, yung smartphone. Ayan na, ang Tecnospark Go 1S. Alisin na natin siya sa kanyang plastic. So, tingnan na natin yung color niya in titanium gold. So, in 3, 2, 1. Nice. So, maganda. Yung Infinix Smart 9 na nakuha ko, ganito rin yung color. Titanium. Basta titanium yung color na tinatawag na yon. So, very elegant tingnan itong device na to. So, again, kung makikita nyo, may resemblance sa iPhone 13, 14, and 15. Yung diagonal camera module. Pero, single camera lang po ito. Ito lang po camera niyan. Tingnan nyo to, wala man lang siya kalente-lente. And I think this is the IR blaster. Ayan, no, black na black kasi siya. So, hindi siya lente. Ang laki ng camera module niya, pero ito lang yung camera niyan. So, meron tayo ditong flash. Okay. Ayan, IR blaster. Ito nga yung IR blaster niya kasi nakalagay dyan. Plus IR blaster. 13 megapixel plus IR blaster. So, medyo fingerprint magnet yung camera module niya, pero matte finish naman nito. Okay na okay yung texture niya. Napaganda. Mukha, yung color niya talaga nag-resemble sa natural titanium ng iPhone. Magaan din naman itong device na to. So, sa right side, nandito ang ating power button / fingerprint scanner and yung volume rocker. Sa taas naman is yung secondary speaker grills. Sa left side is yung kanyang SIM tray. So, tingnan natin kung hybrid ba to or hindi. So, let's check. Okay. So, yan mga ka-J-Vlog. Hindi siya hybrid SIM card slot. Good news. So, pwede nyo siya lagyan ng 2 nano SIM at isang micro SD card ng sabay. Sa baba naman ng smartphone, meron tayong 3.5mm headphone jack, microphone, USB Type-C port at yung isa pang speaker grills. So, maganda balita. Sa bibili rin ng Tecnospark Go 1S is meron na siyang pre-installed na screen protector out of the box. So, open na natin tong device na to. Ayan, Tecno, powered by Android. So, lagay rin natin si Maring Jelly Case. Kung wala pa kayong case, lagay nyo muna to as a temporary case. Kung hindi pa kayo nakakabili, of course, ng permanent case nyo sa device nyo. Okay naman si Maring Jelly Case kasi nakikita nyo pa yung ganda ng kulay ng smartphone nyo. Mas umokay rin yung grip natin nung nilagay natin si Maring Jelly Case. Napakalaki rin ng smartphone na to. Hindi rin siya mabigat, to be honest. Ayan. Okay. So, setup muna natin to. Balik ako kayo. So, yan na setup na natin si Tecnospark Go 1S. So, full screen natin siya. Again, ang refresh rate nito nag-downgrade from 120Hz to 90Hz screen refresh rate. I don't know kung ba't din nila dinowngrade yung refresh rate nito. Ayan, sad to say 90Hz na lang siya. Downgrade din yung chipset from Unisoc. I don't know kung T6 something yung basta T6 something yung. So, from Unisoc T-Series to MediaTek Helio G50. Maganda kasi yung T-Series kasi ang GPU nun is Mali G57. Compared dito is PowerVR GE8320 na super duper outdated na GPU yan na sobrang bagal mga J-Vlog. So, again, titingnan natin to sa gaming kung gano'n niya ba ma-handle yung mga modern games today, especially ML. Pero ilang beses ko na rin na-try yung GPU na yan na sobrang sakit sa ulo. Pero so far, when it comes sa pag-open ng apps dito naman sa Tecnospark Go 1S is nafe-feel ko yung medyo slow na response niya. So dito, matik maganda naka-design ng Android 14 Go edition compared na sa Tecnospark Go 1 na naka-Android Go edition din siya na hindi bumabaga yung Go dahil mabilis naman yung chipset ng Snappy. Dito kasi, bagay yung Android Go kasi mabagal yung chipset niya. Tingnan natin yung overall specs niya dito. Nakikita yan sa about, di ba? Ayan, no. Okay. Tecnospark Go 1S, Helio G50, Android 14, Go edition to. So, 3 GB of RAM.
Ayan, so up to 3 gigabytes of extended RAM naman to. So 3 gig ang kanyang physical RAM. 64 gigabytes of internal storage. So sad to say, wala akong nakikita 128 gigabytes na option ng Tecno Spark Go 1S. Pero yun, ito lang yung available natin, 64 gigabytes, 5K battery, and a 720p resolution. So yun, abangan nyo na lang yung, yung review and game test natin dito sa device na to. Pero medyo nag-downgrade siya when it comes to refresh rate and sa kanyang chipset. Ngayon mga J-Vlog, na-unbox rin natin ng Tecno Spark Go 1S. Yun nga, isi-share ko ngayon sa inyo yung first impressions ko after ko na-unbox itong device na to at nagamit ko ng na hands-on na natin siya. Unang-unang first impressions natin sa display. Yung display niya, ayan, kung makikita nyo naman, malaki display niya, 6.67 inches, IPS LCD display, HD plus 720p resolution, which is okay naman or totally normal sa ganitong price tag. 90Hz screen refresh rate. Yun yung nakakalungkot sa Tecno Spark Go 1S. Dahil yung Tecno Spark Go 1, mga ka-J-Vlog, yung mas nauna, 120Hz screen refresh rate na yan. So yun yung isang downgrade na nangyari sa Tecno Spark Go 1S. Binalik nila sa 90Hz screen refresh rate. I don't know bakit. Kasi siguro ma-accept natin yung ganyang downgrade kung ang laki ng price difference sila, libo-libo. Pero again, few hundred of pesos lang ang kanilang price difference. So tingnan natin sa online ang Tecno Spark Go 1, kasi may nakikita pa rin ako niyan hanggang ngayon. Biruin mo yung 4GB 128 ng Tecno Spark Go 1 is almost same sila ng price ngayon, 3,900 pesos. So, grabe, syempre yung iba, mas ipi-prefer yung Tecno Spark Go 1 compare sa Tecno Spark Go 1S. So, sana, for me, mas better price tag neto nasa 2 plus. Kung ganyan nakamura yung Tecno Spark Go 1 or if-face out nyo na yung Tecno Spark Go 1 para ito yung option nila. Pero again, pareho pa rin available, kaya matik mas ipi-prefer pa rin ng iba yung Tecno Spark Go 1 na 120Hz. Mas same price lang, tapos mas taas pa yung storage, diba? Pero yun, balik tayo dito sa Tecno Spark Go 1S. Hindi ko rin alam kung bakit din nila nilabas itong smartphone na to. Hindi ko rin alam yung point, kasi may Tecno Spark Go 1 pa. Next is yung kanyang OS. So OS ito is the Android 14 Go edition with iOS 14. So yun, dito ko na So sa Tecno Spark Go 1, nagtaka ko bakit nila nilagyan ng Go edition yun. Snappy naman yung chipset. Dito sa Tecno Spark Go 1 is no doubt, dapat talaga naka Go edition to kasi mabagal yung chipset niya. So okay na yung Go edition po, perfect na sa Tecno Spark Go 1S. Again, next na first impressions natin yung chipset, MediaTek Helio G50. I think it's a rebrand lang ng MediaTek Helio G36 and MediaTek Helio P35, yung mga ganyang chipset. Kasi ang GPU nito is the PowerVR G8320 with a clock speed of 2.2 GHz. I think yung pinagkaiba lang sa clock speed siguro. Pero aanin mo naman yung clock speed na mataas kung ang GPU mo sobrang bagal naman. So na natin yan, na-experience ko na yan dito sa Tecno Spark Go 1S na medyo minsan delay siya sa response in opening of application and even sa social media, sa Facebook. Minsan siya stuttering sa scrolling. Again, very basic task lang yan pero syempre titignan pa rin natin to sa game test kung makakapaglaro ba tayo dito sa Tecno Spark Go 1S. Abangan nyo na lang, since meron lang tong 3 GB of RAM. So yun, next ulit is the RAM at ROM. RAM at ROM lang na available nito is 3GB64. Again, kung ganito lang naman ang i-offer nila, dapat nasa 3,000 pesos lang dapat ito, tapos less voucher sa online. Possibility baka makuha nyo ng 2 plus dapat yung price nito. Pero again, ang price tag niya is 4 plus, pero sa online is 3 plus siya. Sobrang nakakalito kasi yung Tecno Spark Go 1, kung makikita nyo, same sila ng price sa online, 4GB 128, tapos ito 3GB64. Syempre, mas gugustuhin ko pa yun. Mas snappy pa chipset, mas mataas ang refresh rate. Compare dito na mas mababa na chipset, mababa pa refresh rate, mababa pa RAM at ROM. So, yun. Okay naman siguro 3GB64, pero yung price hindi siya bagay kasi meron pang existing na Tecno Spark Go 1. Next sa camera, di naman tayo nagbago, 13 megapixel pa rin, and even the design pareho pa rin dito sa Tecno Spark Go 1S. Next mga J-Vlog, meron siyang dual stereo speakers din naman, so buti na lang dito inalis ng Tecno. So dual stereo speakers,
So, for immersive sound, of course. At ang pinakala sa battery, malaki rin naman yung battery niya, 5,000 mAh with 15 watt fast charging rate. So, wala naman nagbago sa charging rate and sa battery. All goods naman, mabilis din naman yung, malakas din naman yung 5,000 battery, and yung 15 watt, I think yan na rin talaga the best or minimum na pwede natin makita charging rate sa ganitong price tag. Which is advantage pa rin yan ng Tecno Spark Go 1S doon sa Infinix Smart 9 na meron 10 watt charging rate. Sobrang bagal po mag-charge pag ganun lang ang wattage nyo or yung watts nyo. Pero dito sa Tecno Spark Go 1S, medyo mabilis din naman siya kahit papaano mag-charge. So yun mga ka-J-Vlog, yung first impression and hands-on natin dito sa Tecno Spark Go 1S. Abangan nyo na lang po yung full review at yung game test, camera test natin dito sa device na to. So yun, kung interested kayo, ilalagay ko po yung link nito sa description box. I-check nyo na lang. At sa mga nagtatanong, Lord, sulit ba siya? When it comes sa presyo niya na 3 Plus, sulit naman talaga. Mura siya. To be honest. Kaya ito mag-handle naman ng mga day-to-day tasks. Pero again, kung may existing pa na mas maganda dito na same price, yung Tecno Spark Go 1, I don't know kung predecessor niya yung Tecno Spark Go 1 or naglabas lang sila ng isang version na hindi, to be honest, hindi nga siya cheaper eh. Pareho nga siya ng price dun sa Tecno Spark Go 1. I don't know kung ano ba matatawag natin, predecessor ba to or hindi rin natin matatawag na budget side eh, kasi halos same na sila ng price. So, hindi ko alam nga kung anong purpose nila, kung ba't nila nilabas ang Tecno Spark Go 1S, dahil yung Tecno Spark Go 1 is selling like hotcake. Napakaganda ng smartphone na yun. Sobrang mura. So, shout out or comment down below kung nabili nyo Tecno Spark Go 1S na inakala nyo Tecno Spark Go 1 ang pinurchase nyo. Magkaiba po yan. Kaiba po sila ng chipset. Mas maganda po chipset ng Tecno Spark Go 1.